yung collagen. Madami siyang claims. Pero when we see it, is this amount enough for me to actually reach or get that claim? Doon nagkakaproblema yung sa ano ba ang tamang pag-market ng mga health products. Hindi na pinaprioritize yung tao. More of, yes, kikita tayo dito. Hey everyone, I'm Martin and I am with Alexis, and welcome to Vitality Talks! Okay, so episode 1. Episode 1. Episode 1. Siyempre, first time natin gumawa ng mga itong klaseng content or actually, hindi pa nga ako gumagawa ng any content. Ako rin. I've never done this before. I've never done this. Pero, mahilig ako manood. Ako Mga din. podcasts. Ako din. Like, yeah. ang dami kong pinapakinggan. And actually, ang dami ko natututunan Same naman. sa mga podcasts. Ikaw, anong anong usual content ba yung pinapanood? Yung usual, just like more like they just talk about their lives. Pero I haven't seen or I haven't listened to a podcast na health focus. Health. Ganon. Pero feel ko madami naman out there. Pero nothing is like striking to me. Gets naman. Pero kasi very important din. I agree. As in, feel ko kasi madami ding mga health like podcasts out there na masyadong nagiging technical. Na minsan parang, ano ba yan? Hindi ko naman to gets. Parang medyo marami mga medical terms. Or Yeah. gets. So, episode 1 today, anong gusto mong pag-usapan? Ano bang purpose? Bakit natin to ginagawa? Well, for me, parang, like minention ko nga, na madaming parang podcasts out there, or not even podcasts, like, madaming parang informative videos out there na sobrang technical, that not a lot of people will get it. And I think we're here to kind of change that or be a bit different. Because we're also like just consumers. I don't know if we didn't mention this, but we are actually pharmacists. Yeah. Actually, we were blockmates. Yeah, blockmates kami. So, ever since dati talaga, first year college pa lang, medyo tayo na yung madaldal. Yeah, in a way. actually. Oo, medyo madaldal-dalal na kami. So, pero, ngayon, di ba minsan what if gamitin tong platform or itong opportunity na meron kasi before hindi naman ganito yung landscape ng mga podcast or content, di ba? Yeah, parang very new din. I think back then parang not much podcasts are out there. It was more of during pandemic, even after na ang dami nang lumilitaw na. Madami. Yeah. Actually, isa sa mga talagang lumitaw simula, I think, pandemic. Small Talk by Alec Small Cuenca. Talk? Oh! Nakikinig ka ba nun? I watched a few videos lang. Pero ako, I think siya talaga ata isa sa mga noon eh. Talaga? Yeah. And that's cool. Kung nanonood ka, Alec, saludo. Shout out. Idol ka namin. Anyway, eto na, episode 1. Anong topic natin for today? Para naman medyo dami na nating chika. Ito kami guys, parang kadalasan pag di kailangan gawin, daming chika muna. Yung attention span namin guys. Attention span namin medyo ganun. But anyway, ito na talaga. So ano ba yung parang gusto natin talagang pag-usapan ngayon? I think today, I want us to talk about why are people confused about supplements. Gets. And why we had to build something better for the consumer, for the people, para sa mga tao. Yeah. Ano ba yung ano sa tingin mo yung main problem natin? Like, bakit may confusion in the first place? Ano ba yung, kumbaga, medyo controversial lately? Nakakita mo naman may mga content na lumalabas or Nat Geo post, 'di ba? Yeah. Sobrang daming, ang laki-laki ng market ng supplements. Saan nagka-problema? Saan tayo nalilito? Yun nga eh. The thing is now kasi, ang dami sa market. Sobrang daming supplements. And madami din silang parang claims or what they promote na parang ganito siya. Pero are they able to deliver that talaga?
You know? For example, yung mga no, marami dyan na parang, ito for me, yung college days pa lang, actually, parang, if nakakita ka ng parang magic pill, gets mo ba ako? Gets mo? Magic pill. Diba parang, all-in-one answer for kung ano-ano mang sakit na meron ang isang tao. Nakakita ka ng mga ganun, di ba? Yeah. Pero, totoo ba yun? Di ba? And, yun actually, yun yung isa sa mga problema na nakikita natin. Kasi, though, gets naman natin sila. Like, gets natin na, okay, negosyo to eh. Negosyo to. And, probably, yung mga laman ng supplement na yun, may chance naman talaga. Or at least, nagkaroon naman ng, for example, may mga pre-clinical evidence. Yun yung mga pwedeng nakapagpababa ng something or pwede maging solusyon sa isang sakit. Pero, hindi sapat yung ebidensya. Yeah. And maraming ganun sa market. Super na dami. ang daming claims. Ang daming ang claims. Or parang what they market as what this does. Mm-hmm. Na parang, does it really? Diba? Maraming ganun. And alarming. Alarming siya. talaga. Alarming. Anong sa tingin mong mga examples or nakakaisip ka ba ng scenario kung saan posibleng makapahamak yung ganitong klaseng problema or ganitong klaseng confusion? Feel ko, so for example, ito yung nakikita ko talaga sa market now eh. Yung collagen. Collagen. Oo, collagen. I think we see it everywhere. And madami siyang claims na parang it promotes like glowing skin, youthful skin, parang skin elasticity, and all of those. Pero when we see it, parang, okay, ganito yung mga sinasabi niyang gagawin sa katawan mo. But is that enough? Like, okay, ganito yung claim niya. Tapos ganito yung amount niya. Parang, okay, like, people aren't that aware na parang, is this amount enough for me to actually reach or get that claim? Do you get what I'm saying? So parang sinasabi mo dito, possible na may mga collagen products out there na underdosed? Tama ba? It's possible, yes. Yes. Kasi the thing then is, when you check researches online, hindi siya inline. Hindi siya inline. Hindi siya inline. Ang mahirap kasi dito, okay, let's talk about marketing. So parang, di ba, usually ang sinasabi nila, for example, pagdating sa marketing, hindi mo ibebenta yung specs. Bebenta mo yung, ano yung solusyon. So for example, isa sa mga example na nakita ko lately yung sa iPod before. So Apple, let's talk about Apple, di ba? iPod, meron siya, I'm not sure exactly kung ilang, sabihin natin 5 gig. Imbis na i-market ng Apple na, okay, this new iPod, merong 5 gig, nasasabihin nila, it could store 1,000 songs. Oh, yeah. So parang may mga supplement brands out there na ganun yung ginagawa. Hindi nila sinasabi kung ano yung spec. Pero, sasabihin nila yung effect. Ang problema, kalusugan ng tao to. Yun nga ang iniisip ko. Health na to. Pinapasok mo to sa katawan mo. Doon nagkakaproblema yung sa ano ba ang tamang pag-market ng mga health products. Kasi, for example, yun nga, yung example mo na collagen, ito yung claim. While, meron namang evidence na nangyayari talaga to, kaso yung dose mo. Oh, hindi yun tama. talaga eh. So parang, doon may problema. Hindi rin aware ang tao na, kailangan pala this much ang i-take ko para makuha ko yung wanted effect ko. Pero wala, parang tinitake lang nila na wala naman nangyayari. Yun yung mahirap sa supplements. Yeah. Like, hindi siya yung something, for example, magkaiba siya sa ethical drugs. Yung mga prescription medications natin. Kasi sa pag-prescription medications na meron tayo, resetahan ka ng doktor mo ng dose na merong clinical evidence at naaayon sa kondisyon mo. So, para sa'yo, yung dose. Yes. While sa supplements, nakalagay nga doon, di ba?
no therapeutic claim. Yes. Diba? So, No approved therapeutic. no approved Therapeutic. claims. And, alam mo yun, parang, di ba nga, umiinom ka ng supplements, pero mapapahamak ka rin pala. Yun yung ayaw natin. Yun yung gusto nating iwasan. Oo, tama. And I feel like, ako, even if we're healthcare professionals, consumer lang din tayo eh. Consumer lang din tayo. Tao lang tayo. Tao lang. And minsan nami-mislead din. Ako, ikaw ba? Do you get misled about all of these? Oo naman. Diba? Oo Kasi naman. tao lang din tayo eh. Tao lang din tayo. Hindi mo talaga, lalo na ngayon, sa era ngayon na may social media, may, andyan yung TikTok, Reels, syempre, pag gabi, alam mo naman. Scroll tayo. Scroll tayo dyan. Pero, minsan, ang ganda ng mga ads eh, di ba? So, may mga supplements dyan na parang, for example, di ba, pag nag-scroll ka sa TikTok, tapos yung before and after nila na parang, inumin mo daw in 3 weeks, tapos, after 3 weeks, kamukha mo na si Donnie. Asan yun? Gusto ko yun. Di ba? Parang, kahit ako, mapapabili ako kung magiging kamukha ko si Donnie. Pero hindi. Hindi dapat kasi, ang hirap parang, kung, di ba, parang very misleading talaga. Oo, misleading nga talaga. Ikaw, sa naging experience mo, nagkaroon ba ng parang instance o kaya nagkaroon ka ba ng moment kung saan ikaw mismo na mislead ka din ng mga ads, ng mga nakikita mo about supplements? Oo naman. Tulad ka ng sabi ko kanina, like, tao lang tayo. And may time na nag-scroll na ako sa TikTok. TikTok talaga yun. TikTok talaga eh. Tapos, may nakita kong parang collagen supplement daw na it'll give you glowing skin in 7 days. Sabi ko, wow, okay yun. 7 days daw. 7 days? Kumukha mo si Ann Curtis. Oo nga eh, di ba? Tapos, palag ako doon. Tapos, sabi ko, possible pala yun. And then, as a consumer, very ako eh. Minsan, gusto ko makita or ma-check like, about a certain supplement, like, ganito ba talaga? And then, gusto mo rin subukan. Or parang gusto ko makita na, or curious ako, ganon. Curious lang ako. And feel ko, dahil nga nasa health industry tayo, na parang, very interesting to me. And then, nakita ko na parang, for you to actually reach that, dapat tinatake mo siya in like, 8 to 12 weeks. 7 days? Like, it's not possible. Hindi pala siya instant glow. Oo, kailangan consistency when you take that. So, parang, misleading na yun. Na parang 7 days lang, you'll achieve that na. Ikaw ba, were you ever misled? Oo. Oh, actually, yung sa akin naman, talagang mga IV drips. Yes. IV drips naman. Yes. Though, okay, so parang medyo controversial din yung mga to, di ba? Actually. Pero, makikita mo kasi talaga, may before and after. May before and Nakikita after ko rin. talaga na parang, di ba, yung mga gluta. Siyempre, sinong ayaw ng kutis artista? Di ba? So parang, if titingnan mo talaga minsan, nakakatempt. O minsan gusto ko nang, kasi hindi ko lang talaga kaya. Pero, hindi tama. Kasi, una, hindi nga siya recommended. Hindi siya approved ng FDA natin for skin whitening. Oo, hindi siya for cosmetic na... Hindi siya for cosmetic use. Yeah, oo. So talagang, yun talaga, pag ginamit mo yun, and pag nakarami ka, ikaw talaga yung mapapahamak. GG talaga. Lagot ka talaga, kasi, ang dami nakasalalay, kasi hindi yun yung tamang gamit. Talagang, hindi mo pwede ditong sabihin na, tiis ganda eh. Sinasakripisyo mo yung katawan mo eh. Oo. Sinasakripisyo mo yung kalusugan mo for that. Hindi talaga siya. And, syempre, medyo, since na napunta tayo sa topic na yun, medyo, I'm sure,
maraming consumers sumusubok. Mhm. So parang, let this be a reminder na for the consumers out there, sana, if they're listening na, tanong rin natin yung mga healthcare professionals Mm. kung tama ba to para sa atin. Yeah. Or pwede rin nating tignan muna kung meron bang tamang ebidensya for this use. Mm. Na kasi hindi natin alam mamaya yung mga desisyon na ginagawa natin. Though I very much understand talaga kasi bakit hindi, di ba? Oo nga, yeah. Hindi Gets. naman talagang, pero kasi kung mapapahama ka lang din, Oo. hindi mo, walang value yung na mapapalitan Mm. kapag kalusugan mo na yung nakasalalay. Oo. Parang gumanda ka nga, pero mamamatay ka naman in the next few years. Like, Diba? para saan? Hindi For na lang. what? Wag na. Diba? Wag na. So, as much as possible, iwasan natin. Yeah. Or, if gusto talaga natin, magtanong tayo. Yes. Very important to Magtanong. always ask. And, actually, dito naman din, for example, may mga cases na ganun. We're here to help naman. Yes, we are very much here to help. We're here to inform and all of that. Yeah, if may questions kayo, guys, regard health concerns or whatever, you can always message the both of us. Kaya, ayun. Or visit the message the page. Message the page. Nandito kami para sagutin yung mga tanong niyo. Ayun. So, yun yung, di ba, ang daming cases kung saan tayo pwede din tayo ma-mislead. Di ba? Yeah. Parang, kailangan natin maging cautious. Exactly. Oo. Sa industriya ngayon, parang, sa panahon ngayon, mahirap na talaga. Mahirap kasi, kalusugan mo yun nakasalalay. Yeah, health parang, talaga. Yung emphasis talaga natin dito kung bakit natin ginagawa to kasi ayaw natin ma-put at risk yung health, yung wellness ng mga tao. Parang yun yung, if there's one thing na gusto nating i-reshape, yung proper use. Yeah. Kasi, of everything that you're taking. Yeah. And I guess, we're doing this not just for the consumers. Siguro sa industry na rin. Kasi, I think important na they make the consumers aware din sa mga tinitake nila. Tama. Kasi dapat informed din sila. Hindi lang to pera-pera. Kasi buhay ng tao, health ng tao, gusto natin silang matulungan. Yeah. And aside from like the industry, I think just also the regulations. Madami tayong nakikitang, I don't know if aware ang lahat, pero all of the supplements we take, they all have to go through FDA or yung Food and Drug Administration. And madami tayong nakikitang parang public health warning na this is not registered, ganun. Kasi when a supplement gets registered to the FDA, chine-check nila yan. Chine-check talaga nila yan before pwedeng i-market. Pero sobrang dali na din kasi ngayon na mapunta ang product sa market without going through FDA. Yeah. Diba? Oh, ang daming ways, ang daming platforms na I think yung mga platforms naman ngayon, nag-a-ask naman sila for FDA registration number, pero makikita mo kasi na, for example, may mga ako mismo nakita ko na nasa market or nasa isang orange app or kung ano man e-commerce app yan. Nakita ko yung product doon and then meron nakalagay na parang FDA registration number. Pero if sinearch mo yung product, kung makikita mo, wala. So, ang dami pa rin nakakalusot talaga. Marami maglalagay lang sila ng random number doon para masabing na register. Pero hindi talaga. At saka, ay, nako. For sure, merong mga falsification ng mga documents or whatever. Malagay mo lang. Kasi hindi naman sobrang regulated din. Supplements, lalo na supplements. So, sobrang dami? Oo. Sobrang, kumbaga may difference talaga pagdating sa regulations ng ng gamot mismo at ng supplements eh. 'Di ba? Mapapansin mo. Yeah. May mga level. So,
Alexis, question lang for you kasi I know na you have industry experience. Meron kang experience sa regulatory and I know you're very much aware. Saan, sa tingin mo, saan tayo pinalya ng industriya? Where did the industry fail us? Saan tayo nagkakamali? Saan, kumbaga, ano kaya yung ugat ng mga problemang nakikita natin ngayon sa supplement industry? Siguro aside from yung nasabi ko ngang yung regulations, feel ko, again, yung industry itself, yung mga companies na naglalagay talaga ng supplements in the market, parang how do they make the product? Like, for example, yung labeling, tama ba? Or, for example, siguro yung formulation itself, kung gaano kadami man yung nandun sa product na yun, tama ba? Enough ba? You know? Yes. So parang, sinasabi mo ba sa akin na mismong supplement companies na nagbebenta ng supplements out there, hindi tama or hindi naaayon yung formulation o yung tamang dami ng supplement or ng whatever ingredient man yan. May ganong cases ka bang nakikita? Yeah, I think, oo, of course. Tsaka feel ko kasi, dahil nga ngayon, nagbo-boom ang supplement industry. Kasi ngayon, what I Grabe. notice is, madami ng health conscious. I think, ever since nag-pandemic, COVID, gusto natin maging super healthy tayo. Like, mas naging health conscious ng mga tao. And, feel ko now, dahil nga nakikita na sobrang daming potential yung industry na yun. Space na to, no? Yeah, na parang people take advantage of it. And again, we take this, it goes in our body na parang minsan hindi na pinaprioritize yung tao. Yeah. Parang more of, yes, kikita tayo dito. Like, people will buy this kasi ito, yung claim na gaganda sila, magiging healthy sila, bibili sila. Pero, again, dapat we also take into account yung consumer itself. Yung health nila. Kung madideliver ba yung mga sinasabi nating claims or yung mga how we market the product. Tama. Diba? Parang doon lagi yung concern. Yun nga eh. Para kasing alam natin na ang laki ng market na to, ang laki ng industriya to. Ayaw natin tayo, and I know lahat din ng mga healthcare professionals out there, kumbaga merong alarmed sila na andito tong mga kumbaga merong mga produkto na within reach ng consumers na posibleng magkasakit pa sila lalo. Yeah. Alam mo yun, parang gagastos ka nga for your health. Pero bakit tayo may mga produktong hindi dapat nasa market? Yun nga. Bakit tayo may mga produktong hindi naman registered, high-risk product, pero nasa market? And bakit ang dali nilang bilhin? Yun nga eh. Ang daling bilhin. Nakakatakot. Yeah, very accessible lang talaga and anyone can buy supplements. You know? Alam mo yung parang isa sa mga nakakatakot dyan, ito yung isa sa mga examples na hindi ko makalimutan simula nung binigay ng isa sa mga mauhusay natin professor noon. Parang may case na I think diabetes yata to eh. Nakalimutan ko lang exactly ano yung supplement na ininom, pero yung supplement, it may lower yung blood sugar. So ganun yung use nung supplement na yun. Kaso yung problem ay, though yes, may effect siya. May effect yung supplement na yun sa pagpapababa ng blood sugar levels natin. Ang problema, yung pasyente natin, umiinom na siya ng gamot pang diabetes. So for nasusobrahan. Sumusobra. So parang
isa to sa mga halimbawa na pwede natin gamitin. Kasi for example, if yung patient natin meron ng current condition and meron na silang maintenance for it, tapos niresetahan ka na ng doktor mo na ito ang gamot mo para sa sakit na to or para sa condition mo na to, pero nakita mo sa ad na may supplement pang pababa pala ng blood sugar, pero umiinom ka na ng maintenance mo. So, if working nga talaga siya na pampababa ng blood sugar and meron kang maintenance na meron ng may dose ng na-determine para sa'yo ng doktor mo na ito lang yung level, blood sugar level na tama for you. Pero dinagdagan mo ng supplement na hindi naman nirecommend sa'yo ng doktor mo. Yung risk, mas nakakatakot yun. Pwede mag-collapse ang pasyente kung ganun. So, yung space talaga ng supplements, kumbaga parang kailangan naaayon. Hindi lang siya yung, ang mahirap kasi yung access. Yeah. Parang very much accessible, di ba? Yeah. Pero hindi lahat para sa'yo. Oo. Di ba? Tsaka yung sa sinabi mo na parang kailangan, if ever man na magte-take ang isang patient ng supplement, I think they should really ask their doctor about it. Tama. Diba? Tama. Again, guys, as in, madaming healthcare professionals that are accessible. Like, pharmacists, very accessible. Just go to your pharmacy and ask. Diba? And not just that, but also, I think kailangan din i-remember ng tao that supplements cannot replace your medicine. Tama. Saying that, I think that's one thing na you have to remember din. Tama. Yeah. Andyan yung supplements to supplement. Supplement! Exactly. It's in the word itself. Andun na nga sa supplements to support you lang, to help you, but it's not going to replace whatever medicine you're taking. So parang doon talaga yun. Parang yung supplement industry, para siyang gray area. Very gray area. Para siyang gray area na maluwag in terms of regulations, pero pwede siyang ikabuti ng kalusugan mo. Pwede ring ikapahamak ng kalusugan mo. So talagang madami. Parang may mga supplements out there. Yun nga, problema na sa industriya to na underdose minsan. Minsan naman, misleading yung claims. Minsan naman, masyadong maraming laman yung isang supplement. Iba't iba. Actually. Ang daming laman, iba't iba, na wala namang evidence. Yes. May ganung cases talaga. Yes. Mga bagay na gusto nating iwasan or hindi naman, andito kami hindi para, kumbaga parang hindi ito para ipaiwas natin yung consumer sa supplements. Hindi yun yung objective eh. Hindi yun yun. Parang kumbaga andito tayo para tulungan yung consumers na maging guided sila kung ano ba yung tamang supplement for them. Tamang supplement para sa tamang tao. Tamang dose para sa tamang tao. Yun lang naman yung gusto natin. Very simple. Yeah, we're not against supplements. Hindi. Yeah, I mean, if it's something that will help you, will support you, why not? It's just na it's important for you to know what you're gonna take because you're putting this in your body. Yeah. Yun lang naman yung concern natin. If matama natin lahat nung variables na yun, okay. That would benefit yung patient. Exactly. Diba? Dahil ito, nandito na nga tayo sa ano yung gusto nating mangyari. Anong gusto natin for the consumers, for the patients. Kasi I'm sure like embedded. Wow, big word. Embedded sa like yung foundation mo as a pharmacist na yung pagiging patient-centered. Kahit anong like na-train tayo para
sa lahat ng desisyon na gagawin natin, laging sentro nun pasyente. Yeah. Laging patient yung concern Oo. natin. Oo. Yung profit, hindi eh. Again, guys, we're not against supplements talaga. To help you, to support you, go. Basta our goal is to make sure you're informed as consumers. Kasi consumer rin kami, Yeah. and we want to be informed ourselves. Mhm. And being in the healthcare industry, parang at least kami, medyo nagiging aware kami. We get curious, pero like, sometimes as a consumer, minsan, ito kasi yung sinabi, like, feel natin that's enough information. Pero sometimes we have to keep digging kung tama ba to. And I guess that's why we're here, to make sure everyone is informed and taking supplements the right way. Yeah. Tama naman. And andito kami parang to reshape the supplement industry in the Philippines. Andito kami para to guide yung consumers natin. Tulad nga ng sinabi mo, tamang paggamit. Tingin ko yun yung parang hindi siya sa pagiging against sa supplements, pero yung objective natin here ay mag-guide yung consumers natin sa tamang paggamit ng supplements. Supplements na naaayon para sa kanila, kung tama ba yun para sa kanila, at yung mga supplements na dapat iwasan na natin para hindi na mapahamak pa yung mga consumers natin. And ayun, parang andito talaga yung Vitality Lab, parang to provide guidance and to provide quality at tamang supplements. Yun talaga ang yun talaga yung objective ng Vitality Lab. So para naman magkaroon tayo ng parang patient-centered supplement platform or parang ganoon. Alam mo yun, parang maiba naman tayo. Hindi na to for profit, hindi na to for pero para to sa ikabubuti ng consumers natin. Kaya here we are. So Alexis, any words para sa ating mga viewers? Episode 1, I'm not sure if may manonood ba ng episode 1 natin. Kahit diba? One viewer, please. Kahit one viewer lang, pero any words para sa viewers natin out there? I guess we don't know if someone will watch this, but even if it's just one, I hope na we got to deliver what we wanted to, na parang sana mas maging informed sila, mas maging curious sila kung tama ba yung tinitake nila. And I guess to the consumers out there, I guess, siguro gusto ko sabihin na this is a safe space for everyone. If you feel na nagkamali kayo, you can always just message us or go back to Vitality Lab or Vitality Talks to keep you informed and guided on the right way to take supplements. How about you? Meron ka bang message sa ating consumers, viewers? Viewers? Sana meron. Pero, meron yan. Ayun nga, tulad nga, I very much agree with Alexis here. And para sa akin, I want to be with you guys. I'm just here to be able to share yung tamang gamit ng supplements. And kasi I want to be with you guys sa pag-transform or sa pag-support sa health journey nyo. And this is something na very much karamihan naman sa atin mas nagiging conscious na ngayon. And ayaw namin dumagdag sa kumbaga yung cloud of information out there na pwedeng maging misleading para sa inyo. Gusto namin na mag-deliver ng tamang impormasyon pagdating sa gamot, pagdating sa supplements, and that's the least thing I could do for our consumers. And ayun, tulad din ng sinabi ni Alexis, I hope na meron din kayong natutunan, or at the very least
medyo na-enlighten din namin kayo sa current status or current ganap ng supplement industry ngayon. And magtutulungan tayo. Yes. Magtutulungan tayo na alamin kung ano ang tama. Magtutulungan tayo patungo sa mas healthy na buhay. And ayun, yun lang naman for me. Ikaw, any words or that's it for you? I think what you said was, well said na talaga. Yeah. Okay. So I think that's it. That's it for Yes, episode 1 let's of go. Vitality Talks. Sana madami silang natutunan. Sana guys, next episode, sana manood pa rin kayo. We'll talk more about everything in the next episode. Marami pa tayong Yeah, pag-uusapan. madami pa. And hindi lang to about health. Chichika rin tayo, guys. Yun yung main focus natin, yung health. Pero Yeah. marami tayong pag-uusapan, marami pa kami ikikwento. At till next time, guys. Thank you so much. And By the way, if you want to stay informed then about supplements, you can follow us on Instagram, TikTok, Facebook, Vitality Lab, PH. Just follow us on our pages and andun we will post content pagdating sa tamang gamit ng supplements, anything about health, and we will post our podcasts sa YouTube and Spotify sana. So, ayun, that's it for us, guys. Thank you so much for watching or for listening. Till next time. Bye, guys. And again, Bye. better health the right way. Better health the right way. Bye, Bye, guys. guys.